Gumugulong na ang pagtalakay ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tiwala ang Malacanang na walang basehan ang mga reklamo laban sa Pangulo, pero nirerespeto raw nito ang kapangyarihan ng Kamara sa impeachment proceedings. May report ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, ano ang naging desisyon ng komite sa impeachment complaints laban sa Pangulo? Menchu, idineklarang sufficient informed ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-ugat sa kanyang kaugnayan umano sa mga maanumalyang budget sa pagpapadala ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pati na ang paggamit umano ng iligal na droga. Unahin natin ang complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus sa botong 46 in favor at 1 against at 1 abstain na deklara itong sufficient informed. Nakaangkla ang reklamo ni De Jesus na pinayagan umano ni Marcos makidnap ng ICC si dating Pangulong Duterte, paggamit ng iligal na droga at ang presensya ng unprogrammed appropriations sa taunang budget. Inendorso ang reklamo ni Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Nisay. Humaharap tayo ngayon para sa konstitusyonal na proseso sa pananagutan ng mataas na opisyal ng bansa, na ngayon ay may alegasyon ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Kung mabilis ang proseso ng pagdedeklarang sufficient informed sa unang complaint, nagkaroon naman ng debate sa ikalawang reklamo ng Makabayan Bloc. Kinukwestiyon kasi ng ilang mambabatas ang format ng verification ng reklamo. Is not sufficient informed. If you read the complaint, it is not a verification after the complaint, but a jurat. It says subscribe and sworn to. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. I see that there is a verification page alleging the necessary facts there in accordance with Section 3, Rule 2 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Pansamantalang sinuspende ang pagdinig pero sa huli, the chair is in possession of the complaint of De Jesus, and my observation is it is the same as the complaint of Masa et al. There is verification signed by the complainant, it is followed by the jurat, subscribed and sworn to, and then signed by the notary public. Then let me go back to Masa et al. There is a verification signed by the so many complainants. After the 2-page signature follows the jurat. sa botong 35 in favor, 9 against at isang abstain, dineklarang sufficient informed din ng ikalawang impeachment laban sa Pangulo. Dagdag pa ng House Justice Committee, maaaring pagsamahin o i-consolidate ang dalawang impeachment complaints sa Pangulo. The physical consolidation of the causes of action, including the offenses, basis of impeachment, the grounds, should happen in line with the preparation of the articles of impeachment, and that should be when there is determination already of the probable cause. Nirerespeto naman ng Malacanang ang pag-usad ng impeachment process. So that's the process. We have to respect that. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansya siya sa sarili niya. Ang impeachment complaint ay idinideklarang sufficient informed kung ito ay sumunod sa mga requirement ng konstitusyon, kabilang na yung mga wastong pirma pati na yung tamang anyo ng pagkakasulat. Pero may isa pang mahalagang batayan, yung tinatawag na sufficiency in substance. Dito malalaman kung pasok ba ang mga alegasyon sa culpable violation of the Constitution, graft at plunder, pati na ang betrayal of public trust. Kung makakakita ng sapat na basehan, maaaring umusad na ang pagdinig sa House Justice Committee hanggang mabuo ang Articles of Impeachment at ipapadala naman sa Senado para sa isang paglilitis. Bukas inaasahang gagawin ang paghihiring pagdating sa sufficiency in substance sa dalawang impeachment laban sa Pangulo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Nodalo, nagbabalita. Matapos namang